Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Parang wala po akong kausap. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po ba? Napagod po ba kayo? Hindi po. Sapagkat kung kayo po ay nakiisa sa joyful, pinagpawisan man po kayo, ang kininyo na ito ay inyong kalakasan, magiging kalakasan. Amen po ba? Amen. Purihin ang Ama at ating pasalamatan sa araw na ito na tayo ay isa sa kanyang inakay sa dakong ito. At batiin po natin ang ating mga sarili sapagkat hindi nga po lahat ng kanyang inanayahan, hindi lahat ng kanyang tinawagan ay tumugon sa kanyang panawagan. Kaya napakapalad po natin na tumugon sa kanyang panawagan. Amen po ba? At ang kinin natin na sa pag-uwi natin, tayo ay may pakinabang. Amen po. Sino po ba ang naririto kahapon? Napakaganda po ng tema, ano? Biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi nga po, kahit sino tawagin sa atin ay makakatayo sa harapang ito pagkat lahat tayo ay nagkaroon na ng biyaya at pagpapala sa Ama. Lahat po tayo ay may biyaya at pagpapala na sa Ama. Wala po siyang pinipili, walang tinatangi. Hindi lamang po yung mga tumatanggap at kumikilala sa Kanya ang binibigay niya ng biyaya at pagpapala. Amen po ba? Lahat ng mga anak niya ay may biyaya at pagpapala. Marami pong pagpapala, iba-iba nga po ang ibinibigay niya sa mga anak niya. Nais ko lamang pong susugan yung tema po ni Tita Pearl kahapon, biyaya at pagpapala. Marami nga po tayong biyaya at pagpapala. Ang kalakasan, kalusugan ay isang biyaya po sa atin. Amen po ba? Yung mga mahal sa buhay natin, biyaya at pagpapala ng Ama sa atin yan sapagkat ito ay mula sa Kanya. Amen po ba? Yung kalikasan, biyaya at pagpapala ng Ama yan sa atin. Lahat po yan, lahat po ng mayroon tayo, lahat ay biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi nga po, wala tayong masasabing atin maliban dun sa ating mga kasalanan. Yun lamang po ang maaangkin natin. Amen po ba? Pagkat lahat-lahat ay mula sa Ama. Buhay natin mula sa Kanya. Amen po ba? Ang nais ko lamang pong ibigay na tema sa inyo, pagpapahalaga. Sa mga biyaya at pagpapala ng Ama, paano natin pahalagahan ito? Katotohanan lamang po na kuminsan, hindi natin napapahalagahan ang mga biyaya at pagpapala ng Ama. Halimbawa po, tulad po ng nasambit ko kanina, yung kalakasan, kalusugan ay isang biyaya at pagpapala ng Ama. Amen po ba? Subalit ng dahil sa ating kalabisan, di po ba, pag-aabuso, nawawala yung lakas natin. Nawawala yung kalusugan natin. Anong natatamo natin? Karamdaman. Halimbawa po, ng mga panahon na malakas tayo, anong ginagawa natin? Inabuso natin ang ating sarili sa mga bisyo. Inom dito, inom doon. Hindi po ba? O meron naman yung mga tao na nung panahon ng kalakasan niya, walang inisip, kundi ang maghanap buhay para maka-impok ng salapi. Amen po ba? Hindi na niya inalintana, hindi na niya inisip yung kanyang pangangatawan. At yun nga po ang hindi niya pinahalagahan yung biyaya ng Ama ng kalakasan na ibinigay sa kanya. Yung kalikasan po ay biyaya ng Ama. Subalit marami ang umaabuso, di po ba? Maraming sumisira sa kalikasan. Kaya sino po ba ang napipinsala? Di po ba tayo rin? Katotohanan po, tanggapin natin, kulang na kulang tayo sa pagpapahalaga. Maraming biyaya at pagpapala ang Ama sa atin na ibinibigay, subalit kung minsan di natin ito nakikita, hindi natin ito napapahalagahan. Sabi nga po, kung kailan wala na, doon mo malalaman ang kahalagahan nito. Halimbawa, sa mahal sa buhay, habang nariyan siya, baliwala lang sa'yo. Hindi mo pansin ito. Subalit kapag dumating yung takda na nawala na siya sa'yo, doon mo mararamdaman ang kahalagahan niya. Paano mo pa ito mapapadama sa kanya kung wala na siya? Di baga ang marapat habang nabubuhay siya, ipadama mo na ang pagpapahalaga mo sa kanya. Gayon po tayo dapat, mga minamahal ko. Ano man ang biyaya at pagpapala ng Ama sa atin,
ay marapat natin itong pahalagahan. Lahat ng biyaya at pagpapala natin, ito ay ating mahalin. Amen po ba? Nais ko pong maging daan ng ating pagbabahaginan. Ano man ang mga biyaya at pagpapala ninyo, paano kaya ninyo ito mapapahalagahan? Bilang lingkod ka, alagad ka, bilang tagasunod ka, bilang pasyente ka, bilang kaps ka, ano man ang biyaya at pagpapala na natanggap mo, paano mo kaya ito pinahahalagahan? May nais po ba na gusto mag-volunteer sa inyo? Sabi nga po, kung natatandaan nyo, sabi ni kapatid na Berhel, pagka tinanong kayo, sino na nakatanggap ng biyaya at pagpapala? Lahat tayo, tataas, ano po? Pero kapag may tinawag dito, nahihiya na. Bakit po ikinahihiya ninyo yung biyaya at pagpapala na ibinigay ng Ama sa inyo? Kapag po tumayo kayo dito, nagkaroon ng lakas ng loob kayo, isang biyaya at pagpapala ito. Paano nyo pahalagahan ito? Kailangan ba? Huwag kayong tumayo dito o manatiling nakaupo lang kayo. Hindi nyo ba maipangangalandakan kung paano ang kadakilaan ng Ama, kung paano ang mga biyaya at pagpapala niya ay natanggap ninyo? Nahihiya po ba kayo? O, ano po, purihin ng Ama. Meron po nagbo-volunteer si kapatid na si Sing. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Bagamat nung una po'y nasabi ko na ako'y isang guro na nagtuturo. Malapit lang po dyan sa Kalapit Baryo. Eka ko nga po nung una, talagang napakabait ng Ama. Bagamat ako'y nakapag-asawa ng hindi nakapag-aaral, pero yung pong mga hiniling namin sa kanya ay naibigay. Pero dumaan po kami sa butas ng karayom dahil kung isa lang po naghahanap buhay, ang 5 anak ay napakahirap iusad. Ayaw naman po ng kursong 2 taon. Ang gusto 5-year course at saka 4-year course. Sabi ko sa kanila, sige, bahala na. Gumawa po ng 5 stick ang tatay nila, sunod-sunod ng haba. Basta yung 3 unang mabubunot, siyang mag-aaral, yung mahuhuli, yung maiksi. Hindi mag-aaral, nagiyakan po. Nilapitan ko po sila, sige kako. Kahit anong sabihin ng tatay nyo, amin kayo ng amin. Pero ako gagawa ng pamamaraan. Di baling wala akong maiuwing pera, lahat kako ng nagpapautang sa mga teacher, pupuntahan ko. Ganun nga po nangyari. At saka ako sinamahan ng dasal-dasal, tinda-tinda, at kung ano-ano pa po. Sa ngayon po, talagang ako'y may pagmamalaki ko na yung mga batang pinag-aaral ko'y ubod ng babait. Sapagkat sa kadadalangin ko po sa Ama, ang bawat isa po'y nagkaroon ng matatag, masasabi ko pong matatag na hanap buhay. Ito po ang pagpapalang tinanggap ko sa kanya. Kaya hindi na po ako nahihiya na tumayo rito kahit sinabi ng, dahil nakusesya naman po ako doon sa sinabi ng kapatid na Cecil na bakit pagka ibang klase, parang maipahahayag mo, pero yung pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon, para mong ikinahiya. Ako po talagang di ko kinahiya. Po, nito, nagpasya na nga po ako ng mag-retire dahil okay na yung ipagkakaloob ng Ama, kung magkano man po yun, pasasalamat. Merong ikukwento sa inyo. Meron po akong apo dun sa anak kong bunso na 1 taon at kalahati. Yan po palang isang tao. Hindi po pala
Ang nagkakaroon lang ng luslus lalaki. Yung kahit po pala siya, isang babae, nagkakaroon din po ng ganon. Talaga pong sobra kabako. Akalain mong 1 taon at kalahati, magkakaroon siya ng ganon. Dinala po namin siya sa UST. Ang napagpasyahan po doon ng mga doktor, operahin. Sabi ko, parang hindi kaya. Baka ako kung masaksakan ng anesthesia, matuluyan. Dahil sa liit. Kasi po yung bata, premature. Ngayon po, inuwi na namin at in-schedule ng 23. Hinintay po namin yung pagkakataon na yon dahil pinalakas pa po ang katawan. Nang dumating po yung 23, 22 po, nasa UST na kami. Di baling maghintay na kami doon. Nagkaroon po ng dahilan para hindi ma-opera yung bata, nilagnat po siya. Sabi ko doon sa anak ko, siguro kako, hindi pa dapat, iuwi muna natin. Inuwi po namin. After 1 month, sabi ni doktor, ibalik namin. Teka muna kako, mag-second opinion tayo, patingnan natin sa iba. Thank you po Lord, talaga pong ako'y may pagsisigawan kong yung puluslos na wala po siyang bukol, negative po. Kahit po sa UST, dinala uli namin, wala na po. Kaya, salamat po sa Ama. Nung isang araw po, andun ako sa anak kong nagpapagawa ng eskwelahan sa Microlink. Ayaw niya po akong pawalan at mag-inspeksyon daw ang CHED at saka yung DepEd. Sabi ko sa kanya, pawalan mo ako, Arnel. Malaki maitutulong ko sa'yo. Mama, hindi. Sabi niya, parang kinakabahan ako. Ay, hindi ka ako, basta pawalan mo ako. Pinahatid po ako dito dun sa isang driver. Pagdating ko po rito, tuloy-tuloy akong pumasok, di muna ako nagpalista ron. Talagang idinulog ko po sa Ama na bawat i-check sa mga pinagawa niya, mapasa po sana para magkaroon kami ng permit. Kasi po, hindi ka pwedeng mag-operate ng school nang wala ka pong permit. Sabi ko po, Nel, kako, basta't kung niloob ng Panginoon na ikaw ay makapag-ooperate nitong June, mabubuksan ka ako ang lahat ng eskwelahan mo. Sapagat ang eskwelahan po niya ay 4 na ipatatayo niya. Meron po kami dyan sa Baliwag, sa Rafael, San Miguel, tsaka po San Jose del Monte. Nung pong hapon, mga 5 o'clock, lumabas na po tayo dito, nakaupo ako, tumawag po siya, Mama, sabi niya, maraming salamat. Talagang totoong-totoo kay sinabi mo. Para pong gumagaral-gal ang boses niya, sinabi po niya, pasado po ka lahat yung mga chinyek ng CHED. Magkakaroon na po akong permit sa susunod na linggo. Sabi ko, nakako sa iyo manali ka. Sino ba ka pinupuntahan mo na yon? Yung kako nga po kunching na nasa paligi. Kaya kako isang araw. Kahit iwanan mo lahat siyang hanap buhay mo na yan, sasama ka ako kita ron. Pero hindi ko po maipapangako kasi baka mamaya hindi po matupad masira po ako. Tanging ang sarili ko na lang po, yung talagang halos sa araw-araw nandito ako. Talagang ipinapaling po ako ng paa ko. Pag po 10 o'clock na, maliligo na ako, pupunta na po ako dito. Salamat po Ama. Lahat po ng bagay na tinatanggap naming pagpapala ay sa iyo pong lahat ng gagaling. Sana po magtuloy-tuloy at patnubayan mo po at gawin mong malalakas at mababait ang mga pamilyang iniluwal ko. Maraming salamat po. Salamat mahal na kapatid, ang mga biyaya at pagpapala na natanggap mo. Ibinabalik mo ang pagpapahalaga sa ating Panginoon. Bilang taga-sunod po siya, no po. Ngayon naman po ang tatawagin ko bilang isang lingkod, bilang isang alagad, biyaya at pagpapala niya, binigyan ng magandang tinig. Sa pagpapahalaga niya, nais niya ang tinig na ito ay maibalik sa ating Panginoon, sa pag-awit, sa pamamagitan ng pag-awit, bilang papurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna Andrada.
Purihin ka, Ma. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos na buhay. Ibig pong sabihin ng temang ito ay hindi pa kontentong ipagkaloob sa atin kahapon dahil sinusugan po At katotohanan po na kahit hindi ko alam kung babahagi sa kapatid nating facilitator ko ako'y tatawagin, pagluklok ko po hindi ko maisip, ano kaya iaangkop kong awitin, Ama? Tatanungin ko po ang kapatid na Mami Betchi ko. Ito po yung awitin na dinatal ng Banal na Espiritu. Mula rin po sa katauhan ni Mami Bet ito nung unang panahong inaawit ko ito. At sinambit po ng ating kapatid na Dory. Ito po sa unang stanza. Paano ibabalik? Ano po? Ang lahat ng ito'y para sa iyo. Napakadakila po ng Panginoon. Wala man tayong maibalik sa Kanya na mga bagay na bilang isang anak niya, mga bagay na makapagdudulot ng galak sa Kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagtupad ng may katapatan sa mumunting pag-aatas niya, ay nararamdaman ko po na napahahalagahan ko ang mga pagpapalat biyayang kaloob niya, lalo't higit po ang munting tinig na pinagkaloob niya sa akin. Pinahiram, nais ko pong sa tuwin ay ibalik sa Kanya. Salamat po, mga kapatid. Namnamin po natin ang nilalaman ng awitin, mga minamahal ko mga kapatid. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulot lahat sa'yo. Lahat ng himig at awitin nagbuhat sa aking damdamin. Handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Mula na makilala ka, O Diyos ko, Ikaw ang nag-iisa kong pag-ibig, nakaukit sa puso ko't damdamin. Narito ako, lumalapit sa iyo. Ang lahat ng ito'y handog sa'yo. Di sapat ang himig ko sa kabutihan mo. Hinango mo ako sa dusa upang ika'y madama sa tuwina. Inakay mo ako, niyagap mo ako, inibig mo ako, o ako, o Ama. Kay buti mo, o kay dakila mo,
Salamat po, aking Ama, sa pag-aakay mo. Paano ko ito sasabihin? Paano ko ito aawitin? Kung ika'y wala sa puso ko, ang lahat sa buhay ko'y mula sa'yo. Salamat, Ama ko, sa lahat ng ito. Ika'y lagi kong hahanapin, ika'y tapat kong iibigin. Nawa sa langit mo, sa piling mo ng iyong Espiritu, O Ama ko, mahiblay ako. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat, mahal na kapatid. Napakinggan niyo po ba? Napakaganda po ng awit niya, no? Pati ang tinig. Ang lahat ng ito, mula lahat sa iyo. Totoo po yan, di po ba? Ang lahat ng mga biyaya at pagpapala natin ay mula lahat sa Ama. Tayo na ang magpapahalaga ng mga biyaya at pagpapala niya. Amen po. Ngayon naman po, nais kong tawagan ng isang kapatid bilang isang kaps. Sa mga biyaya at pagpapala na natanggap niya, paano niya kaya napapahalagahan ito? Nais ko pong tawagin ng kapatid na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating kapatid na si Amang Lagman. Pagpalang umaga po sa atin lahat. Ako po ay napakarami ng biyayang tinanggap sa Panginoon. Kaya po, yung pagpabiyaya na yon at pagpala, binibigyan ko ng kahalagahan sa buhay ko. Dahil po, ako po ay talagang napakaraming biyaya. Una-una po, ang buhay ko ay pinahiram muli ako ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, hindi man po ako kumanganta dahil po sa biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon at pagpapala, gusto ko po siyang handugan ng awit. Kapatid, magpakailanman. Ay, yung palang, yung kagabi, Hindi kagabi. Pagka kita'y kasama. Alam niyo po, kagabi umawit po rin ako nung ganon. Kagabi, talagang medyo na po ang katawan ko. Marami pong kumikirot sa mukha ko. Pero pagkagising ko po kanina ng umaga, dahil sa biyaya at pagpapala at pag-awit ko kagabi, naramdaman ko po muli ang lakas. Hanggang ngayon, talagang malakas ako. Alas 4 pa lang po, gising na ako, nagpunta na po ako ng Bisal Santo Cristo. Umano po ako ng buyer ng baboy. Po kasing baboy ko malalaki na. Tapos po, diretso po ako sa itikan, namulot po ako ng itik. Pagkatapos ko pong mamulot ng itik, diretso po ako sa garahe ng motor ko, nag-deliver naman po ako ng tubig. Pagkaraan po na, namahinga lang ako ng konti.
Yun ang mga apo ko, hindi ko rito sa eskwelahan. Tapos po, diretso na ako rito. Kaya po, napakasarap ng biyaya ng Panginoon. Kapag Ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag Ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag Ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan at magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, tawaan ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat po. Nagising po ba kayo? Napakasaya po. Alam niyo po, may konti lamang pong ibabahagi para kay kapatid na Amang. Siya po yung tinuturan na, yung kanina po na sa dating buhay, may kalakasan, may kalusugan. Subalit sa ano po kasi yun puro hanap buhay, inabusong sarili. Pinahintulutan na Ama na siya ay magkaroon ng karamdaman. Sino po ba nakakita sa kanya dito noon? Naka-wheelchair po siya, tumutulo laway, halos naduduling. Na-stroke po siya. Subalit sa kadakilaan ng Ama,
At sa pagtitiwala at pananampalataya niya, ibinalik muli ang kalakasan, kalusugan niya. At ngayon, pinahahalagahan na po niya yung kalakasan at kalusugan niyang yun. Ano po, lagi po siya nandito, ibinabalik niya ang papurit pasasalamat sa Ama. Kaya tignan niyo po, dati po, kung makikita niyo siya ngayon, nakakaindak na, nakakaawit pa. Nagkaroon ng lakas ng loob na umawit para sa Ama. Yun po ay pagpapahalaga niya sa biyaya at pagpapala ng Ama na ibinigay sa kanya yung kagalingan. Amen po ba? Nawa lahat tayo maging ganun. Huwag tayong mahiya na ibalik ang pasasalamat. Yung mga biyaya at pagpapala na ibinibigay niya, marapat lamang nating pahalagahan ito. Maraming salamat kapatid, ginising mo yung mga medyo natutulog na ang diwa dyan. Hinaantok po ba kayo? Hindi po. Purihin ang Ama, yung antok po, hindi sa kanya yan, kaya kailangan paglabanan. Meron po nagbo-volunteer dito na isang taga-sunod po. Nais ko pong tawagan ng kapatid na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa kapatid na Ine ng Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na po akong na yung aking anak ay nakasama ko. Yung pong anak ko, ibabahagi ko sa inyo. Noong September 20, nakita ko po sa CR nakahiga. Ngayon sabi ng apo ko, Lola, mag-CR ako. Doon kasi baba mag-CR, yung CR natin sa taas nagbara. Hindi ko pa nagagawa. Lola, ang tagal naman ni Papa. Bakit? Nakahiga, sabi niya. Tingnan ko ho yung anak ko nakahiga. Ang sabi ng anak ko, Nanay, isarado mo pinto, nabali ang laig ko. Ngayon ho, nasusuotan ko ng short. Talagang hindi ko mabuhat. Ayoko sanang pumunta ng kapitbahay kasi ayoko ng anak ko titingnan lahat kasi ho magpapanig. Kumuha lang ako ng isang tao. Pakibuhat mo nga ako yung anak ko kasi suotan ng short. Hindi ho nabuhat, kumuha pa ho ng isa. Naku, naglima na ho yung tao sa bahay. Ako naman ho, umakit na sa taas at magbibihis. Yung andang ko, dadaling ko sa emergency. Kasi ho, kami kung magpagamot sa emergency lang basta tayo manalig sa Panginoon, ako talaga emergency. Adi ngayon ho, nung daling ko sa emergency, ang sabi ng mga nagsipunta, naku, Tiine, bilisan mo, bumubula ang bibig. Ang sabi ko, hindi, huwag kayo magpanig. Sinakay ho ng tricycle, talagang anak ko. Nakaupo hong pa ganon. Sabi ko, Diyos ko, Ama ko, tulungan niyo po ako. Sabi kong ganon. Pagdating namin sa emergency, dumating na ang anak ko. Sabi ng doktor, hindi namin kaya yan. Dalhin mo na sa hospital. Sabi niya sa Fatima, Dok, wala kami ibabayad sa ospital. Ang ospital ng Fatima, ang isang gabi ho, 30,000. Ito naman anak ko, dinala ko agad sa Malolo, sa Sacred Heart. Ang anak ko ang nagpasya. Siguro lumakad na kami. Isinakay kami ng rescue. Then, kuwan ho yun ng ambulance. Pagpunta namin doon, echo to the echo, talaga ho ang puso, mapalakpak. Yung kanyang utak, talaga hong minanas. Tapos ito ho, hindi na gumagana, pati ito. Ngayon siguro ho, mga 3 days na kami sa hospital. 2 lang kami ng anak ko. Sabi niya, sabi ko sa Dok, baka naman ho kako po pwede, lumabas na kami. Napakalaki na ho kako babayaran namin. Sabi ko, wala kami ibabayad. Si Eric Gregorio, 2 weeks kayo rito, kasi ang kanyang utak namamaga, minamanas. Talaga naman ho ang anak ko, 2 weeks, napakabait ng ama. Nagpadala siya ng anghel na hindi ko makalimutan na talaga po may pinanalangin ni Kumaring Muding at hindi pa yun. Pati born again iglesia, Christian ang sabi sa akin kasi po born again ako. Hindi okay lang yan, isa lang pinupuntahan natin sa Panginoon din yan, basta tayo nananalig, nagtitiwala. At ngayon po sabi nung pinag-pray, nagpadala ng anghel. Ito na po, na mga 6 days na, sabi ng doktor, ay pwede na kayong lumabas.
Sabi niya, ay salamat doktor. Talaga naman po ang anak ko po dadalawa, isang babae, isang lalaki. But po yung time na yon, malakas ang loob ko. Hindi ako nagpapanig. Ang inisip ko, bahala ang ama. Basta't paglabas namin, dadaling ko dito sa dambana. Ang talaga po ang anak ko, makikita nyo, ang sabi ng bibig, nakaganon po talaga, at ang mata nanlilisik. Tapos yung ulo niya, talagang pinupukpok niya, nagwawala. Sabi ko, Dok, itali nyo na. Kasi ayaw niya saksakan ng pampatulog, kasi bawal daw at ma-overdose. Dok, itali nyo. Ngayon ho, na itali na malapit na kami lumabas, ang sabi sa akin, ako hindi naiiyak sa anak ko Nung maiyak ko ako sa anak ko, hindi naman sa pinupuri, anak ko talagang mabait sa akin. Ang sabi ng anak ko, Nanay, ang bait-bait mo. Buti may nanay ako. Gusto ko sana sabihin na sino mag-aalaga sa iyo kundi nanay mo. Ang ginawa ko na malikod ako, hindi ko pinakitang ako umiyak. At nagpapasalamat ako sa ama. Binigyan niya ako ng lakas, inaaliw niya ako. Na mayroon din pong, ang pinakaano po sa akin yung pinagdasal ang aking anak. Yun po ang the best sa akin. Bukod po sa ganon, talaga pong marami din tumulong ng financial, katulong yun sa amin. Pero ang kuwang ko, yung panalangin. Ngayon po, nung mauwi na kami, mga 6 days na kami, apato ang bumuhat, hindi pa rin madala. Ngayon sabi ko, anak, ano ba yan? Paano po tayo pupunta kay Apo? Di ba, doon ka gumagaling? Hindi kumikibo. Siguro ho, mga 7 days na kami sa bahay, pumunta ka na kami rito. Pagpunta namin dito, ayun, nakita na nga ni Apo. Yun ho, nakalakad na. Tapos talaga pong hindi maitaas ang kamay. Ang sabi ko, Apo, hindi po maitaas ang kamay. Ang sabi ni Apo, taas mo ang kamay mo. Ang sabi ng mahal na Apo, sabi mo hindi maitaas ang kamay. Tamukha niya na itaas na. Ay, salamat. Pinupuri ko ang Panginoon. Sabi ko po sa anak ko, naitaas mo na ang kamay mo. Ayaw po talaga dito sa dambana yung time na yun kasi yung kanyang utak na mamaga. Ngayon, nung pong pinagsiyam ko, nagsama pa ako siyang magte-therapy. Pinupuntahan ang nagte-therapy sa amin. Kung bakit hindi ko pa mapagpursige na, sige, therapy mo na. Ang isip ko po talaga nandito. Kung nagte-therapy siya, hindi ko lang masabi sa kanya, walang imposible sa Panginoon ang magte-therapy niyan, ang itaas, ang ama. Kaya pagpunta namin dito, na itaas ang kamay, ang sabi ng nagte-therapy, sila din daw humuhugot doon sa taas. Ay, salamat kanya na itaas na ang kamay ng anak mo. Ito po malaki ang pananalig ko, yung po bang tinapay ng buhay pinamigay sa atin pinamigay po sa atin yun, tinapay ng buhay. Meron po doon ng pagmulat ng mata, babasahin po. Isusunod yung panalangin ng may karamdaman. Dinala ko po yung libro na yon, tinapay ng buhay, mismo po sa ospital. Kada po madaling araw, pag natutulog ang anak ko, tamang-tama po yung panalangin ng may karamdaman. Tama sa anak ko, blanco ang isip at sa utak. Sasabihin ko po gano'n, yung babanggitin ko yung aking pangalan ng anak ko, pati ang karamdaman, igaganyan ko po sa kanyang ulo. Talaga pong pag may karamdaman ng aking pamilya, doon po ako humuhugot sa tinapay ng buhay. Malaki po talaga ang pananalig ko po doon pag ako nagdadasal kong madaling araw. Bakit po yung time na yon? Yung po sinasabi tayo, 50-50, inaagaw pa tayo. Hindi ko naman po sinasabi akong banal. Isa na po ako doon sa 50-50 na yon. Siguro po nasa 45 ako. Hindi pa ako umabot ng 50-50. Yung po na sinasabi na nanaginip po ako, sinabi sa akin, anak, magtibay ka. Sabi ko, talaga akong malaki pa pagkukulang ko sa Panginoon. Ang binigay niyang pagsubok sa akin, talaga naman pong, kung sa katulad kong 2 anak, baka po, kung katulad ko ng dati, pari-parito ako, parang hindi ako matay, na nalulungkot ako, umiiyak. Yung pong time na yun talaga, binigyan akong katatagan. Para pong inaliw ako, naging malakas ang loob ko.
Yun nga po ang sinasabi kong binigyan ako ng Ama, katapangan para lumaban. Huwag tayong susuko. Magdasal tayo at manalangin. Talagang ipagkakaloob sa atin. Ngayon po ang anak ko. Nanonood na po ng sine, nagtatrainoma na po. Noon lang pong September 20, nung na-stroke yun. October 20 neto, wala pang 2 buwan. Nag-trainoma na siya, nanood na po ng sine. Pinatawag ako sa opisina, lagi kaming ginagano, opisina sa Selem. Kasi po yan, katiwala Tiga-kolekta ng pera. Ngayon po, pinapunta ko sa opisina, pinalakad lahat Milheart SS. Pagpunta ko po ron, talaga pong mahiwaga, Ama, talaga po nagpala kami. Siguro po talagang, Ama, wala akong gagawin. Diyan po ako ang anak ko, 3 months na sick leave. Ngayon, linakad na po nung mismong opisina. Pinapunta na naman ako, pinirma ng anak ko, 3 months ang sick leave niya. Naisamahan niyo po si Eric kasi medyo malaki rin ito sa sick leave niya nakuha niya. Hindi, kaya niya yan. Kaya niya. Siya na po ang nag-withdraw, nagpalit ng pera sa bangko. Kaya pinupuri ko ang Ama na nakarecover na po ang anak ko. Kaya po marami nagsasabi na ang anak ko himala raw, ba't ganon? Hindi lang po ako kumikibo. Ang sabi ko lang, walang imposible sa Panginoon. Yung time na yun na siya talagang 50-50. Nagbilang tao akong malakas ang kalooban ko. Pinalinis ko na ang aking kantin, Noemi. Kung sakali ko ano mangyari sa anak ko, dito ko ibuburol. Sumagi po sa aking isip yan. Hindi po namin alam na, hindi ko po sukat akalain maiuwi namin ang buhay. Ang anak ko umiiyak. Anak, huwag kang umiyak. Manalangin tayo sa atin ng kapatid mo, ang sabi ko sa anak ko. Din kasi nga po na ganun, talagang 50-50. Talaga pong, siyempre, yun naiisipin ko. Kaya sabi ko nga, napakabait ng Ama. Kahit nasa pabrika, sinasabi nila, naging himala ang aking anak. Kaya Ama, salamat Ama. Yung aking anak ay binigay niyo sa aking buong buo. Ngayon po, ang lakas-lakas na. Yan po ang binigay sa akin sa pagpapala. Hanggang dito na lang po. Salamat, mahal na kapatid, sa mga biyaya at pagpapala na tanggap mo sa Ama. Paalala lamang po sa mga magbabahagi, wag pong magbabanggit ng pangalan ng doktor, pangalan ng ospital, o pangalan ng tao. Di po ba? Para po sa ikabubuti natin. Ano po? Wag na po magbabanggit ng mga pangalan na hindi marapat. Amen po ba? Ngayon naman po, may nais pong magbigay ng isang awitin, nagbo-volunteer po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa aming guro ng choir, si kapatid na Gloria Binuya. Buhay ang Diyos. Maraming salamat po at nabigyan ng pagkakataon na para makaawit para po sa ating lahat. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Espiritu banal ang aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako nagpapagal. Espiritong banal aming pinaglilingkuran. Siya rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay.
buhay. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y di ko hangad na makamtan, kundi ang malamang tama ang aking ginawa. Espiritong banal ang aking tinataglay, ito rin ang dahilan kung ba't ako nagpapagal. Espiritong banal aming pinaglilingkuran, siya rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Espiritong banal aming pinaglilingkuran, siya rin ang dahilan kung ba't ako nagpapagal. Pwede pa po ba? Isa pa? Sarap umawit, ano po? Pagka yung nilalaman ng puso mo, yun ang inilalahad mo, talagang totoong totoo. Sabi nga, sino nga ba yung magsasabit huhusga sa'yo? Wala silang kasama po. Ang mahalaga, ang sarili mo at saka ang Panginoon ang nagkakaintindihan. Kaya po, para sa ating Ama, narito po ang awit ko, bagamat hindi ko pa po alam. O Ama, salamat sa'yo sa pagpapalang ito sa'kin ay kaloob mo. Sa bawat araw ng buhay ko, sinasambit ng puso ko'y ikaw, o mahal na Ama ko. Pasasalamat ko sa'yo'y di nga nababatid ng kapwa ko. Tanging ikaw lamang at ako nagkakaunawa ang totoo. Salamat sa'yo, papuri o Ama ko. Muli ako'y inakay mo. Gayon din ang mga kapatid kong ito, humihingi ng awat habag sa'yo. Kagalingan naway ipagkaloob mo sa karamdamang tinataglay nito. Awat habag mo, Ama ko, muling ipagkaloob mo. Mga pagsubok na dirananas ng tao, iba't iba man ang uri nito. Krus na pasaning kay bigat na totoo, na tila bawat araw di makakaya ng totoo. Subalit o dakilang Ama ko, lahat ng hilahil ng puso naming totoo, nawa Ama'y tanggapin mo. Iaalay handog sa'yo. O salamat dakilang Ama ko, papuri ay
alay sa'yo. Salamat sa taong ginagamit mo. Apo Kunching ang pangalan nito. Kaming lahat ay naririto. Inakay ng iyong espiritu sa katauhan ng kinalugdan mo. Nagbabatang sakit hirap na totoo. O dakilang Ama ko, pagtibayin mo ang puso naming ito sa iba't ibang pagsubok na dinaranas na totoo. Katatagan ang may ipagkaloob mo. Humihingi kami ng awat habag sa'yo. Pagaanin mong pasanin namin ito. Nagsisilbing tinig ng puso ito. Huwag mong hayaang malugmo kami, Ama ko. Mga minamahal na kapatid ko, pasalamatan niyo ang Diyos Espiritu. Nasa dakong ito'y naririto. Walang sawang nag-aakay sa inyo. Nawa mga minamahal ko, madama niyo ang pag-ibig ng Diyos Ama ko, naalay sa bawat isa sa inyo. Pinagsusumikapang lahat maakay nga kayo. Paumanhin mga minamahal ko, sa awitin kong ito. Di ko nga minimoryang totoo, pagkat mahina nga itong ulo ko. Ngunit ang nasa ng dakilang Ama ko, sa sandali gamitin ang tinig ko. Kaya naman di matutulan ito. Niluluwal ng labi ko. Muli papuri o dakilang Ama ko. Pasasalamat sa mga biyaya mo. Hanggang ngayon buhay pa ako. Sa kabila ng may karamdamang dinaranas ako, marapat lang Amang purihin kang totoo. Sa biyayang tinataglay ko, di man material na bagay ito, kundi Espiritu Santong mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo. Salamat po. Salamat mahal na guro sa magandang awitin na inalay mo. Paalala po, bukas po pala ang gawain po ay magsisimula ng ika-12 ng tanghali, alas 12 po, pagkat may mission po bukas. Ano po. Ngayon naman po, nais kong tawagan ng kapatid na ito upang ibahagi ang biyaya at pagpapala niya kung paano niya ito pahalagahan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa kapatid na Cherry ng San Ildefonso.
Magandang umaga po sa hapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po marami na rin na nakakakilala sa akin. Masarap po kasi magpatotoo dito sa harap. Yung akala lang po nung iba nakakahiya, nakakatakot, pero hindi po. Kasi dito mo po maipagsisigawan yung mga biyaya mo, yung mga nadanasan mo na hirap na sa pakiramdam mo ang sumagot sa mga dasal mo ang Panginoon. Sa akin po kasi buhay, sa dami ko na po nang nasabi rito, ang mapapatotohanan ko lang po sa inyo na basta nanalig at nanampalataya ka sa Ama, walang imposible. Kahit na sa karamdaman man siya, sa kahit na anong klaseng problema. Tulad ko po, pinahalagahan po niya ako. Kahit po ako yung isang anak na suwail dati, kahit po ako yung isang barumbadong anak, na hindi marunong sumunod sa sinasabi ng magulang na basta ginusto mo, sinasabi mo, walang makakapigil, ginusto mo yun eh. Sa makatuwid po, napariwara ako dati. Nung pong ako nagkaroon na ng panibagong pamilya, yung anak ko po ang naging ugat ng lahat kung ba't ako nakarating dito sa Dambana. Sabi nga po, lahat may pamamaraan. Siya po yung ginamit ng Diyos para makabalik ako sa Kanya, sa piling niya. Kasi po ako hindi nagkasakit ang anak ko ng sepsis, sakit po sa dugo. Hindi po ako makakarating sa Dambana na to. Ang pagpapahalaga po siguro na ibinigay sa akin ng Ama, sabi niya, tao pa rin po ako, lahat po ay nagkakamali. Pero po, pag lumapit ka sa Kanya at humingi ka ng awa, sino ba siya para hindi magpatawad? Siya nga po ang nag-iisang Diyos natin. Tayo pong mga tao, minsan may pride tayo na kahit nanghingi na ng sorry, hindi natin pinapatawad. Pero ang Diyos, na sa patunayan ko po, isang beses ka lang manghingi ng sorry. Pakiramdam mo, ibinigay na niya yung kapatawaran. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang baguhin agad-agad, para sa Kanya, sinasabi niya sa'yo na, sige anak, tutulungan kitang magbago. Bibigay ko sa'yo yung kanang kamay at kaliwang kamay ko para iahon kita sa pagkakalugmok mo. Kasi po, para sa akin, ang alam ko pong nakatulong sa akin ang Panginoon, sa amin po ng mag-anak ko, pati po sa asawa ko, yung hindi namin pagkakaintindihan. Pag po nandito na ako sa Dambana, dumating po ako dito na mabigat ang problema ko. Paglabas ko po parang nawala. Hindi ko man po sinabing naayos, pero basta naidulog ko sa Ama o kay Apo Kunching, para pong nawawalang bigla, para pong pakiramdam ko iba na ako pag lumabas ako ng Dambana. Sabi ko nga po, sobrang magpahalaga Panginoon, kaya siguro kinakailangan doblehin ko pa yung pagpapahalaga ko sa Kanya. Sabi ko, yung wag lang ako makasakit ng damdamin ng kapwa ko. Tumulong lang ako dun sa alam kong kaya ko, hindi man pinansyal. Tulad po ngayon, gagamitin ko na po yung pagkakataon. May dinala po ako rito, happy po nung tatay ko. Kasi po, kapitan po yung tatay ko, yung happy po niya na mild stroke. Wala po kasi kaming alam na pamamaraan na kung paano namin siya tutulungan. Pero sabi ko nga po, walang imposible dito. Kaya po, sabi ko, pag dinala ko yan tatay kay Apo, saglit lang yan kasi nga po yung pananampalataya ko sa Kanya. Sobra-sobra. Talagang sabi ko, tatay dadalhin ko siya kay Apo, wala yan. Nasabi ko po talaga sa bibig ko, kung yun ang nakaratay na patay na naibabangon agad-agad ni Apo, yung ganyan pa na mild stroke lang, wala yan. Sabi ko, dahil nga po yung pinanghahawakan ko, na pag nandito sa Dambana, iba na nababago na. Sabi ko sa kanyang gano'n. Basta sabi ko rin po sa kanya, Hepe, manalig ka lang at manampalataya, walang imposible. Sabi ko, yung mga doktor na yan, pamamaraan lang yan ng Diyos, pero sa Diyos pa rin ka ako nanggagaling ang lahat. Sabi ko sa kanya, walang imposible. Sabi ko sa kanya, kasi nga po, wala naman po akong pinansyal na maitutulong. Kaya sabi ko, mas ginusto ko siya talagang madala ko dito. Kasi nga, parang pakiramdam ko, pag dinala ko siya dito, makakatulong ako sa kanya, hindi man po sa parang pera. Kaya sabi ko nga po, gagamitin ko na rin po itong panahon na, siguro po sabi nga po si Tita Dory,
Nakita po niya ako, bigla po niya ako nilapitan. Sabi niya, anak, tatawagin kita. Kung ako po sa ganang sarili ko, hindi ako prepare, hindi ako preparado na haharap. Pero sabi ko, kalooban mo to, Ama, kaya ako pinuntahan ni Tita Dory para magsabi dito sa harap kung ano man yung nasa sa damdamin ko. Para po sa akin, sa pagpapahalaga ng Ama sa akin, itutulong ko po sa kapwa ko hanggang kaya ko, sabi ko. Kaya sana po yung pagdulog namin ngayon sa iyo, Ama, dito sa happy namin na alam ko po na kayo lang po ang makakatulong sa kanya. Wala man po akong pinansyal na pera. Alam ko po pag idinulog ko sa inyo, matutulungan niyo po kami. Thank you po. Salamat, mahal na kapatid. Talagang napakapalad mo. Yung biyaya at pagpapala na natanggap mo sa dakong ito, pinahalagahan mo to. Kung ano yung natanggap mo, binabahagi mo sa iba to, yun ang kalugod-lugod sa Ama. Bilang pagpapahalaga sa natanggap na biyaya at pagpapala mo, nakamtan ang kagalingan ng anak mo sa dakong ito. Sa pagtitiwala at pananampalataya mo, ngayon naman nag-aakay ka kung ano yung natanggap mo, nadama mo sa dakong ito, ibinabahagi mo sa iba to, kalugod-lugod ka sa Ama, anak. Kaya napakapalad mo, patuloy na pahalagahan mo yung pandamang ibinigay sa'yo, patuloy na pahalagahan mo yung biyaya na pinagkaloob ng Ama sa'yo. Marami ka pang matutulungan, marami ka pang maaakay. Walang nasayang. Maraming salamat sa'yo, anak. Ngayon naman po, may nais po bang mag-volunteer sa inyo habang wala pa ang mahal na Apo Conching? Nais ko pong tawagan ng kapatid na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa ating kapatid na Lani Gonzales. Purihin ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang malakas na ang buhay na Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin, dakilain siya. Alam niyo po, hindi sana ako magbo-volunteer sapagkat nananabik akong marinig ang bawat kapatid na narito upang ipahayag ang biyayang kanilang natanggap, ang pagpapala na mula sa Ama. Subalit, nung madinig ko si kapatid na Ine at nasundan pa ng ating kapatid na taga San Ildefonso, Ama, siguro marahil ito na yung time. Although kahapon, apura yung pa-cute ko kay Tita Pearl, hindi niya ako pinansin. Apura pa-cute ko, hindi niya ako pinansin sapagkat ang tema kahapon ay pagpapala at biyaya. Which is, nananalig po ako na marami na tayo ritong naririto, ulitin ko, mali po, ritong naririto, marami po tayong lahat. Tayong naririto na natanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Ama. Amen po ba yun? Amen. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Yan. Nagising sila sa malakas na palakpak. Subalit higit po kayong magigising sa ibabahagi ko. Susudlungan ko lang po yung ibinahagi ni kapatid na Ine. Ano nga po ba ang pagpapala nating natanggap mula sa Ama? Kayo po, alam ko sa iba't ibang kaparaanan, mayroon kayong natatanggap mula sa Panginoon. Amen po ba yun? Subalit may mga pagkakataon, iba sa atin, marami nang natatanggap, hindi pa napapansin. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Opo, sapagkat hindi natin napapahalagahan. Sa kayabangan po natin bilang tao, akala natin ito ay ating nakakamtan ng dahil lang sa sarili nating kaganapan. Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Amen po ba kayo? Yes, amen. Ako din po. Amen ako doon. Subalit, purihin dakilain ng Ama. Bagamat ang pagpapala akong natanggap ay mula A to Z, kagabi po habang ako ay nagninilay, sabi ko ang ganda ng tema ng kapatid na Pearl. Pagpapala, biyaya. Sabi ko, kapag ito pala ay iniresa mo from A to Z, parang sentrum, A to zinc, pag po pinumpisahan natin yung letter A, yung pong letter A, napakadami ng salitang mabubuo na pagpapala. Amen po ba yan? A, B, C, up to Z. Sabi ko, sadyang napakarami at hindi na mabibilang. Subalit ganang akin po, ang pagpapala pong higit
na aking natamo ay ang pagpapala ng Ama na ako ay inakay niya sa banal na gawain ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat marami po ang tinatawag, iilan ang tumutugon. Marami nga naman kung minsan ang tumutugon nga, wala naman sa damdamin. Amen po ba yon? Kung minsan po, sa kagustuhan lahat nating mapabilang sa isang asosasyon, ay ako po, totoo, nung unang-una, hindi pa ako alagad. Kapitbahay ko po ay ilang alagad. Natutuwa akong nakikita silang naka-uniform. Sabi ko sa sarili ko, ay, ang galing naman, naka-uniform sila. Ako din, sana. Ano po ba yung pagkamainggit? Subalit kuminsan, ay, natawa si kapatid. Opo, yung kuminsan po, yung kainggitan yung pong akala mo gusto mo lang yun dahil gusto mo lang mapabilang. Subalit, ang pagkakagusto po pala ng upang mapabilang ay isang pananagutan. Amen po ba yon? Amen. Sapagkat po pala kapag ikaw ay tumugon sa isang ganong bagay, lalong higit sa pangkabanalan, ito po pala ay isang malalim na gawain at isang malalim na pananagutan sa Panginoon. Amen po ba yon? Ayoko pong malayo sa tema ng ating kapatid. Ang sabi ko po, nung pong nakaraang 2 linggo, meron po akong isang pamangkin ng balidaga ko, na taga-kuya po. Nakita na po kami one time sa may palengke o doon sa town proper ng Baliwag at nagkakumustahan. Nagkahingian ng phone number at once in a while nagkakaroon kami ng kumustahan. Isang araw, nag-text po siya sa akin. Ang sabi niya, Kalani, sabi niya gano'n. Hindi po promise Kalani, sabi niya, pwede ba akong makahingi ng pabor? Tumugon naman po agad ako. Ang sabi ko ay, sana abot ng makakaya ko. Tapos sumagot po siyang muli. Kasi Kalani, wala pa yung aking monthly allotment. Kailangan ng magpadala ako sa aking nanay na nasa kuya po. Sabi ko, nawa, abot ng kakayanan ko ang pangangailangan mo upang hindi ka mapahiya sa paglapit mo at ako man na may gayon din sa'yo. So sinabi ko po yung amount na kaya kong ibigay, purihin ng Diyos sapagkat yun nga lang din daw po ang pangangailangan niya. So sabi niya, kukunin ko sa'yo, pupunta ako sa inyo ngayon, andun ako sa gate ng New Frontier. Sabi ko, pasensya ka na anak kasi wala pa ako sa bahay. So pinakamaganda siguro, the following day, pumunta ka. Early in the morning, sapagkat alam ko pong ito ay mahigpit ang pangangailangan, ako na po ang nag-text sa kanya. Sabi ko, anak, kung makukuha mo dito, hindi pala ako makakapamalengke. Kuhanin mo na lang. So dumating po siya. Hindi po yung halaga ng pangangailangan, sapagkat bukod pa po pala doon sa pinansyal na bagay, meron pa siyang higit na dala-dala sa kanyang kalooban. Ito po ay isang problemang pang pamilya, bilang mag-asawa, at purihin dakilain ng Ama. Sa pagkakataon pong ito, dito ko po naibalik sa Panginoon kung paano kong pinahahalagahan ang pagpapalang ipinagkaloob niya sa akin, sapagkat sa haba po ng aming palitan ng uusapan, hanggang sa siya'y nakauwi, nag-text siya sa akin muli, sabi niya, Kalani, siguro kanya niloob ni Lord na sa iyo ako lumapit, sapagkat higit sa pinansyal na bagay, napagaang mo yung kalooban ko, salamat sa mga advices mo, purihin dakilain ng Ama. Sabi niya, gumaang ang kalooban ko. Sinagot ko po siyang muli, ibinabalik ko sa Ama ang kapurihan at ang pagpapasalamat, sapagkat sa mga oras na ito, ginamit niya akong instrumento upang makatulong at maibahagi ang pagpapala na sa akin ay pinagkaloob niya. Palakpakan po natin buhay na Diyos. Hindi po ba masarap? Sabi nga po ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo, hindi tayo nabubuhay ng sa tinapay lamang. Amen po ba doon? Hindi tayo nabubuhay ng dahil sa pera lamang. Higit pong masarap maramdaman ang pagdamay ng kapwa.
Amen po ba yun? At higit sa lahat, masarap pong madama na ikaw ay nagiging instrumento upang makatulong hindi man sa material na bagay, kundi sa mga aspetong nakapagpapagaang ng kalooban ng ibang tao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. And then, last Friday, meron pong Monday po pala. Last Monday, bago po ako tumungo dito nung umaga, naglalaba po ako. Ay, patawad po. Gusto ko lang po ibahagi, mahal na apo. Naglalaba po ako. Sa di kalayuan, nakita ko po yung dalawang tao, isang parang magnanay sila o maglola sila na naglalakad. Nangangatok po sila sa bahay. Totoo po itong damdamin ko na to. Nung matanawan ko po sila, sabi ko, ay siguro to nanlilimos yung ganon. Nagsasolicit, sa matuling sabi, nagsusolicit. So what I did, bago dumating sa akin, pumasok ako ng bahay. Totoo po ito, patawarin ako ng ama, sinara ko pa po yung pinto sapagkat sabi ko, kakatok to sa bahay. Ngayon po, bago pa siya nakarating sa gate namin, muli po akong lumabas sapagkat andun yung damdamin na gusto ko siyang masilayan. Gusto ko pong mabatid ang kanilang pakay. Noon na pong nasa gate na at magkausap kami, sabi niya, magandang umaga po, sabi niyang ganon. Hihingi lang po kami ng konting tulong, sabi niyang ganon. Sabi ko, taga saan po ba kayo? Sa di kalayuan, sabi niya, pero Bulacan pa rin po. Kasi po, sabi niya, nangingilak lang po kami para kay St. Augustine. Naku, sabi ko, kapatron pa ng aming municipality, ng aming parokya. Sabi kong ganon. Ganun po ba? Hindi ko po maintindihan. From the distance, parang ayokong magbigay. Pero po nung ayun na, ang naisagot ko na lang po, sandali lang po, pakiintay ako. May kukunin ko po, ganon, sa madaling. Papasok lang po ako sandali, yun ang sinabi ko. And then, habang inaabot ko po, bago po ako nakalapit sa kanya, kumakanta siya ng Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Sabi niya ganon. Give thanks to the Holy One. Tapos po habang inaabot ko yung maliit na halaga na kaya kong iabot sa kanya, alam niyo po ba, itinaas niya yung kamay niya na yun kung ano man ang relihiyon niya. Ipinagpipray niya ako. Sabi niya, Lord, sabi niya, sa mga oras na ito, idinudulog ko po sa iyo ang kapatid kong ito. Bigyan niyo po siya ng mapayapang buhay, sabi niya. At basundan mo po ang kanyang karamdaman. Huwag mo po siya, Lord, pababayaan. At tulungan mo po sila sa araw-araw ng kanilang buhay. Alam niyo po, sa maliit na halagang inabot ko, nahihiya po ipakita sa kanyang tumutulo yung luha ko. Bakit po? Bakit po? Sapagkat sa kabila ng halaga na yon, yung pong maramdaman mo, gaya ng sinabi niya na kahit hindi mo kareliyon, at hindi ko naman po alam kung siya nga po'y Katoliko o kung ano pa man, yung pong ipagdasal ka niya ay napakalaking bagay. Amen po ba yon? Amen? Yes, amen. Kagaya po ng nadama ni kapatid na ini, at kagaya din ng naramdaman kung paano ang gusto ni kapatid na taga San Ildefonso, yung naramdaman niya na wala ka mang pera, sa ibang kaparaanan ay makagaganap ka, at dito ay maibabalik mo ang pagpapala ng mula sa Ama na sa iyo ay buong puso niyang ipinagkaloob. Yun lamang po at nawa ay kinapulutan ng aral ang pagbabahaging ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat